Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong April 9. An idle mind is a playground of the devil. David and Bathsheba na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Samuel chapter 11. Sabi po ay, in the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. It happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house, that he saw from the roof of a woman bathing, and the woman was very beautiful, and David sent and inquired about the woman. And one said, is not this Bathsheba, the daughter of Elam, the wife of Uriah the Hittite? So David sent messengers. Sa chapter na ito, makikita natin ang isa sa mga pinakamalungkot na kwento sa buhay ni David, isang king na pinagpala at malakas, ngunit nagkamali. At ano ang nagdala sa kanya sa kasalanan? Ito ay ang kanyang idle mind. Ang first teaching is, David's idle mind became fertile soil for evil. Noong araw na iyon, hindi kasama ni David ang kanyang army sa laban. Siya ay naiwan sa Jerusalem. Walang ginagawa, walang mission, idle. At sa oras na iyon, dumating si Bathsheba. Ang idle mind ni David ay naging fertile soil para sa tukso. Minsan, ganito rin sa atin. Kapag walang ginagawa o puro walang kwentang iniisip, mas madali tayong maakit sa maling bagay. Kahit maliit na temptation, kapag hindi natin binabantayan ang isip at puso natin, nagiging malaki ito. At ang second, David committed adultery and murder. Dahil sa idle mind at temptation, gumawa si David ng malaking kasalanan, adultery kay Bathsheba, at sa huli, murder kay Uriah. Ang isa lang niyang sandali ng kahinaan ay nagdulot ng napakalaking consequence. Ito ay paalala sa atin na ang kasalanan ay nagsisimula sa isip. Minsan maliit na compromise sa principles, maliit na tukso, ay maaaring lumaki kung hindi natin pinipigilan agad. At ang last, David displeased the Lord. Ang pinakagrabe, nalungkot ang Diyos sa ginawa ni David. Hindi lang naapektuhan ng tao sa paligid niya, kundi na-displeased din ng Diyos. At ito ang mahalagang lesson. Ang maling desisyon natin ay may epekto, hindi lang sa sarili natin, kundi sa iba at sa relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid, ang takeaway natin ngayon is keep your mind and heart occupied with God's purpose. Huwag hayaang idle ang isip. Dahil dito, madaling pumasok ang tukso. Maglaan ng oras sa Bible, prayer at paggawa ng mabuti para kahit sa may hirap na moments, guided tayo ng Panginoon. Kahit si David, kahit nagkamali, natutunan niya ang leksyon. At ang Diyos ay handang patawarin kapag tayo ay nagsisi at bumalik sa Kanya. Yun lamang.